come again, sir? President Ferdinand Marcos Jr. muling nagparinig, pumitik laban sa grupo ni dating Pangulong Duterte. At ito po ay kanyang ginawa sa harap mismo ng rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinabi dito. Bago po tayo pagbigyan niyo po ako at binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil tinitiyak ko na kumpleto at wala pang napasabugan ng Granada. Kaya naman wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. Dahil po, nakita niyo naman po, narinig niyo po ang programa ng ating mga kandidato. Hindi lamang ang programa, mas mahalaga pa siguro ay ang kanilang nagawa na. At kung titignan niyo po ang record po nila, lagi lang kanilang iniisip ang kapayapaan at ang kaunlaran para sa bawat Pilipino, para sa buong Pilipinas. Ayan o. Yan ho ang pinagmamalaki at sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. Ibang-iba raw yung kanyang mga kandidato kaysa kandidato ng kabila. Ano ho? Ang tinutukoy dyan ay ang kampo nga po ni Duterte na binanggit niya yung nagmumura at kung ano-ano pa. So, hindi na po talaga mapigilan ang ating Pangulong Marcos sa oras na siya ay humaharap sa publiko, lalo na sa ganyang mga rally. Talagang kanyang binabalikan na niya, kanyang pinapatulan na ang mga pinagsasabi ni Duterte. Kung nagtagumpay si Duterte ng paninira at pagsasabi ng mga below the belt kay Pangulong Marcos sa 2 taon kalahati, ngayong taong ito iba na. Sumasagot na. Pinatulan na ni Pangulong Marcos. Meron na siyang panahon at yung panahon yan ay dito sa mga rally ng kanyang mga kandidato. Ayan po. So matindi, marami pang ganyan. Pag hindi tumigil si Duterte ng kung ano-ano mga sinasabi, lalo na ho itong controversial na sinabi niya na dapat mawala ang 15 mga senador para daw siguradong manalo ang kailang kandidato. At yun na nga, pasabugin pa raw yung Senado. Nakita mo na. Grabe ho. Samantala, sa ibang issue naman, eto, matindi naman ito. Sign of personality disorder. Wow, ang tindi naman yan. Yan po ang sinasabi ngayon ni Senador Coco Pimentel, ang Senate Minority Leader. Matapos siyang maambos interview at matanong ng media kung ano ang kanyang masasabi doon nga ho sa sinabi ni Duterte na hindi naman nagbibiro dahil seryoso sinabi niya na dapat ay mawala ang 15 senador at pasabugin daw yung Senado. Dating Senate President niya si Coco Pimentel at saka siya member ng Senado sa kasalukuyan. Hanggang June 30 pa siya magtatapos ang term. Kaya ho ganyan. Sign of personality disorder ang kanyang sinasabi. Para sinabi niya may problema na sa pag-iisip. Matindi. Ayan. Si Coco Pimentel, inire-relay ko lang. Hindi ko na ipi-play yung video. Kasi putol-putol yung interview sa kanya habang naglalakad pa. So yun ho yung kanyang sinabi. Yun ang na-pick up ko ng aking channel to sa description or pagsagot ni Coco Pimentel. Iba talaga. Kasi naman sa totoo lang, hindi naman gagawin niya ng matinong tao. Hindi naman yung gagawin ng merong mahal, pagmamahal at malasakit sa buhay ng tao at sa gobyerno at sa mamamayang Pilipino. Hindi ko alam kung bakit at ano ang pinanguhugutan nitong si Digong Duterte, bakit siya nagsasabi ng ganyan. Ang nagsasabi lang ngayon ay yung kanyang mga tauhan, mga tagapagtanggol, na yun daw ay biro lang. Wala naman sinabi si Duterte yung biro . Hanggang ngayon hindi pa siya nagdi-deny . Yung mga abogado lang niyang malapit sa kanya o lumalapit sa kanya nagsasabing, hindi na kayo nasanay, biro lang yan. Bakit? Dadaanin ba sa biroan ang pagpatay? Lagi bang dadaanin lang sa biro? Nakuhanin ang buhay ng mga tao? Ito ay 15 senador.
Tapos yung institusyon na Senado ay gustong pasabugin. Aba, kahit biro, hindi dapat ginagawa ng matitino. Pero dahil nga hindi naman ho nagsabing biro, malamang totoo yan. Kaya ho, threat na yan sa Senado at sa mga senador. Although yung ibang mga senador ay tumatawa na lang, yung ibang senador ay na mag-comment, hindi ko alam kung takot kay Duterte o kung ano. Pero hindi pinag-uusapan dito yung isang senador. Hindi pinag-uusapan dito yung 15 senador. Ang pinag-uusapan dito yung institusyon. Yung dapat ay pagrespeto, maging halimbawa sa ating kabataan na manguna siya, dating Pangulo at abogado, na irespeto ang elected senador. Irespeto ang opisina ng Senado bilang institusyon, bilang napakataas na posisyon sa pamahalaan. Ay bakit tinadaan sa gano'n? Kaya ayan po, pati si Pangulo Marcos hindi na makatiis sa kanyang mga ginagawa at pati ito si Coco Pimentel na hindi pumapatol, ngayon pumapatol na. Sign of personality disorder. Yan ang description ni Coco Pimentel. Antindi, di ba? Ayun. Pero siyempre, alam ko yung mga DDS vlogger, DDS supporters, ayaw nilang ganyan kasi patuloy nilang pinagtatanggol yan eh. Kahit anong sabihin, kahit below the belt, kahit na nakakasakit sa kapwa, kahit na ho pambabastos, kahit na ho pananakot, kahit na ho paninira, pinupuri pa rin nila. Hinahangaan pa rin nila. Ipinagmamalaki pa. Ayaw ko kung paano sila. Mukhang nagkahawa-hawa na. Pero tayo, may malasakit ako sa mga Pilipino, may respeto ako sa buhay ng tao, at buhay ng mamamayan, at ng gobyerno, at ang ating mga batas. Kaya itutuloy ko naman ho ang aking pagsasabi na mali ang kanilang ginagawa. At huwag nating suportahan. Usigin, papanagutin, kasuhan kung kinakailangan. Katulad ng ginawa ni General Torre III. Kinasuhan, inciting to sedition. Dahil mismo yung PNP General na si Torre III ay hindi na humatanggap itong ganitong panalita dahil ito'y labag sa batas. Ito'y hindi magandang halimbawa sa kabataan. Ito'y dapat hindi sinasabi ng isang dating mataas na opisyal at isang abogado. Diba? Totoo naman yan. Kaya mayroong pananagutan. So, sa kanila rin ang gagaling kung bakit sila pinag-uusapan. Ang mahirap nga lang, pero okay lang, hindi ko na rin pinapatulan sila. Ilang talaga trabaho nila. Yung mga troll, mga buzzer, ay patuloy pa rin ang paninira na may personal pa. Ganon silang kababaw ng level. Ganon kababaw ang kanilang kaalaman. Kahit mali, ipinagtatanggol. Kahit mali, idol pa rin nila. Kahit na wala na sa lugar ang ginagawa, ipinagmamalaki nila. At hinahangaan pa. Kaya ganyan ang buhay nyo. Hindi kayo uunlad pagkaganyan. Subukan nyo magbago kayo. Sumunod kayo sa rule of law. Rumespeto sa buhay ng tao, sa batas at sa gobyerno, uunlad tayo. Uunlad kayo. Pero kung hindi, mapapag-iwanan kayo. Mananatili kayong mahirap. Mananatili kayong nalilinlang dahil kayo nagpapalinlang sa mga mapanggamit ng kahinaan, kahirapan ng ibang sektor ng mamamayan. Pero ako'y naniniwala, kakaunti kayo at patuloy na liliit yan. Dahil dadami ang professional, dadami ang matitino, dadami ang matatalino, dadami ang marunong manindigan ng mga Pilipino dito at sa abroad. Yan ang ating hikayating lumakas. Yun hong mga nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, nagpapagamit sa kasamaan, kakaunti lang kayo. Come again, sir? You're lying!